This is Yaps and Noise with Angelo, your professional yapper here, and I managed to stumble. This actually means a lot to me kasi sila yung parang isa sa Scrams bands talaga from the Philippines that I've known from this that got me into listening to Scrams, and like I am deeply honored to manage to find them. And here it is, TNG. Yeah. Introduce yourselves, guys. Mike guitar, Movie. Jay guitar, Alden. DB drums. Yeah. Alright, so first na gusto ko tanong, saan nyo ba na ano yung TNG? Yung name ng TNG? Saan nyo ba parang na ano yun? I think ano lang yun eh. It's parang nag-came up lang kami sa simple na name. Three-letter word na wala naman talagang ibig sabihin. Every time tinatanong kami about it, sinasabi lang namin, depends on the listeners, kung ano yung gusto nilang pangalan. So parang interpretation lang nila. Kanya-kanyang interpretation. Yeah. I see, that's pretty nice. Alright, so siguro sa ako ba gustong tanongin, kasi parang nakita ko one of my most known performances I saw for you guys was yung Basement 60T performance yun. Kamusta yung parang vibes nun? Like the whole experience nung naano nyo yun? Masaya yung overall vibe. Especially yung pangatlo na eh, yung ginawa namin, nagkakasama na kami nga. Nung unang basement kasi 5 pa lang kami, wala pa si Kuya Kim. Ano yung pinaka-latest na ginawa namin, kasama na namin si Kuya Kim. So sobrang overwhelming experience niya, tsaka nakakatawa kasi parang nag-jam lang kami, nag-banding lang kami. Shout out sa This Is Where I Make Music. Hana. Yeah. We love you. Good shit. Love you. Yeah. So, isa ko pa na gusto tanongin. Parang, as far as I know, to my knowledge, ang pinasakata nyo ay Law, di ba? Tapos parang, nung nakita ko sa interview nyo, noong Basement 60T, parang about yun sa war on drugs as a viewer, right? Pero it made me think, yung music video naman, kamusta yung process nun? At parang ano yung inspiration nun sa music video nung ginawa niyo? Kasi parang iba kasi yung visual sa music video eh. Iba siya, parang ang idea kasi ng music video na yun is ibahin yung pinakakwento niya dun sa mismong kanta. So kung mapapansin nyo doon, meron doon part na parang may tinatali. Yun yung dalawang babae. Makakawala, alam mo yun. So parang yun din yung paghihirap ng pang-araw-araw na Pinoy. Alam mo, yung struggle niya na ginagawa. Yeah. Pero hindi namin siya niliteral na tungkol sa war on drugs, yung imagery. Kasi the song itself is about it. Sa kuwala na. So gusto rin namin na may ibang point of view din yung manonood. Yun nga parang yung gusto ko eh. Parang one thing that I like with you guys is parang sinabi sa akin kasi di Dave from Walk Trip, parang sinabi sa akin, ang gusto niya sa inyo ay parang yung performance niyo, it's always more about the experience. Parang it's not just like a gig, diba? It's more like an art presentation if you get what I mean. Parang yun yung naialiwa ko sa inyo eh. Salamat. Ganun yung siya Yeah. Tapos yung isa ko pa rin na gusto tanongin kasi nakita ko yung parang sinabi mo regarding sa Law, di ba? Dati English song yon, pero ginawa yung Tagalog kasi na-inspire kayo sa mga Japanese na artist na, di ba? Parang yun nga. Pero so it made me think, ano ba yung mga influence nyo na nagtulong sa inyo sa pag-develop ng sound nyo? Number one, MV from Japan. Ito talaga yung inspiration. Especially namin yung Black sa pag-play ng songs. Then there's, parang sa Southeast Asia na, ang dami talaga eh. Malaysian bands, Singapore, parang ang dami pa dito sa isa. Wala kami masyadong nakuwang influence na taga-Tate, no? Western. Or taga-Europe, Western, wala eh. Parang more on nasa Asian, Southeast Asia ng mga band. Actually surprising nga yun eh, kasi usually ang influence mga US bands, ganun. Parang kayo yung first time na naano ko na parang Asia talaga yung mga banda na nag-inspire sa'yo, kaya ang angas ka eh. Kasi ang dami mga galing. Dami nga eh, di ba? Kailangan mo lang happen doon. Yeah. Tapos, another thing that I want to ask regarding that, since na-brought up mo naman yung Asia, di ba, nag-tour na kayo sa mga different countries. Ano sa tingin mo yung parang pinaka-memorable na moment nyo dun sa Asian tour nyo? Okay. Fuck, taga ba yun? Goddamn. Hello, laki ng tago. Ang sayang yan. Okay, sorry. Yeah, yung pinaka-memorable na gig nyo or experience no, nung sa world tour nyo or what, or Asian tour nyo. Anong pinaka-memorable niya, Mike? Isa-isa pa to? Sige, isa-isa. Hindi ko isa-isa. Yung ano. Hindi ko maalala lang.
Parang ano eh. Feeling namin panaginip Tulog ako ako eh. Tulog ako mga suta tayo. Actually, hanggang ngayon, parang hindi pa rin siya nagsisink in. Ako personally, hindi pa rin na parang pinapanood mo lang dati yun sa, ano, di ba, sa mga videos, nakakatugtog yung mga bands. Sa akin, yung pinaka-memorable siguro yung first time sa Guangzhou. Hindi ko talaga ma-explain yung mararamdaman ko nung gabi na yun. Kasi Parang ay nga, sinong magkakala, diba? yung lugar na pinuntahan namin, wala kahit isang Pinoy. Tapos, yun. Tapos Iba. meron pang, alam mo yun, meron pang, parang hindi naman away, pero parang Pinoy sa China. Naglakas loob lang kaming anim Oh, na. man. Dahil Wala timama talagang kayo Pinoy sa kahit gig. isa. Gusto lang namin tumugtog. Oo. Parang bahala na, nasa Pero, transport service namin. na eh. Winelcome kami ng maayos. Naalala ko, Kaya- sinabi ko sa kanila na ang mahalaga magkakasama tayo. Ito na yan, bahala na kung hindi na tayo Siguro- makakauwi. Siguro yun pa rin yung pinaka-memorable na trip na outside of the country para sa akin. Ikaw? Sa akin, lahat naman nag-iwan naman ng masayang alaala, pero tulad nga ng sabi nila, parang hindi ko pa rin siya ma-imagine mangyari. Kasi gusto lang talaga namin tumugtog ng magkakasama. Gawain talaga namin eh, kahit saan. Never naman kaming magno-no pag talagang ano. Kahit minsan nga bumabagi, tumutugtog na kami. Parang alam mo yun, yung addiction lang namin sa tugtog. Parang Okay, I see. Memorable din yung Ay nga, yung mga nakilala namin kaibigan, alam mo yun, na parang sino magkakakala na mga Pinoy, magkakaroon kami ng maraming kaibigan ng mga taga China, taga Hong Kong, taga Singapore, taga Malaysia. Sobrang nakakatuwa. So para sa akin, yung mga moment na yun, yung unang moment na magkikita kayo sa airport, tsaka yung ihahatid na kayo pa uwi, yung mga pinaka naaalala ng puso ko ba. Sa inyo pinaka masaya at sa time yung pinaka masakit kasi kailangan namin. Yeah, kailangan nyo. So, sa isa pa. Oh, yun na yun. Yun na yun. Okay, sige. So, another thing that I want to ask, kasi napansin ko matagal na kayo nagbabanda, right? Parang tagal nyo na nagpa-perform. Parang lately kasi napansin ko, yung Screamo or Scrams in general, parang nagiging sikat na, parang nag-rise na siya eh. Parang, hindi naman siya like mainstream status, pero parang tumaas na yung popularity niyan with guys like Walk Trip, North Sentinel, or kahit sabihin natin sa Western like Versus Self, Numerous, mga ganun. Ano naman thoughts niyo sa pag-growth ng genre niyo? Hindi naman siya namatay eh. Wala talagang nasawa na siguro yung mga Meron naman na siya dati pa. Time na. umiikot lang din talaga siguro yung ano, Sa same time, hindi yung na sound, parang alam mo yun. ayaw din namin na hanggat maaari, ayaw din namin labelan yung sarili namin Aha. na Scrum Scream. Parang gusto niya parang sarili Kasi kayo. kulang eh. Kasi ako, sa akin personally, sobrang hindi enough yung knowledge ko about Scrum. So, Yeah. alam mo na, ayoko siya iba to basta-basta. Aha. So, pero ayun nga, pag ibang tao na sinasabi na Scrums kami, we take it as it is. Alam mo yan. Okay sa amin, walang problema. Alam mo yan. So, kung ano may nangyaring eksena dito, so malamang dahil din sa kanila yun. So Alam parang nag-ride Dahil along sa- kayo, tapos if you guys are like changing your sound, you're just doing it kasi it's based on yourself. Tsaka yun lang, ayun na yung trip namin. Talaga. Parang yung pangalan lang din. Oo. So, paano niyo interpret? Ganun lang din siya. I get that. Tapos sige. Tapos isa ko pang gusto na itanong, parang kasi 'di ba sa I don't know if it's the first album, forgive me if I'm wrong, pero like yung isa sa album yung parang 3 letters lang yung mga Yeah. pangalang kanta. Ang parang album cover nun, mga dalawang palaka. Ano ba yung ibig sabihin nun, ang mga palakang yun? Or what was the inspiration to add those two frogs? Kasi parang eventually naging logo na yun, Oo, di ba? sobrang random, di nga natin na-expect. Oo. Nasa bahay lang kami nun eh. One thing in common about dun sa Palaka is Lahat kami, ayun lang. Kami Ayaw anim. namin sa Palaka. Ayun namin na pala. Pero ayun nga, one time, nasa bahay kami. Nag-uusap na kami kung ano yung album art. So ayun, parang may nakita kami pala ka. And then, nagkasabay-sabay kami na parang, okay ito, parang gano'n. At the same time, parang, ayun din, sa marketing side naman ng banda, parang hindi pa ganun kauso dati yung gumagamit ng emoji para sa banda nila. Alam mo, gets mo yun? Yeah. So, alam mo, so sakto din yung palaka na para gamitin namin pang market ng banda, pang branding niya for TNG. So, ayun, hindi ko yun. No? Oo. Bigla naging pala. Oo, naging palaka. Tapos balita ko pala, ikaw meron kang banda dati or like if it's not your first band, parang naging side project mo yun, yung Now You Make Me Angry. Yes, sir. Yeah, kamusta naman yung parang ano nun? Akalat natin. Kamusta naman yung parang ano, parang how does it feel performing different bands? Masaya. Masaya. Pero,
at the end of the day, alam mo yun, hindi ka pwede mamangka sa dalawang ilog. Mahirap siyang gawin. So, kung nasan ako ngayon, ayun, doon ako kung saan ko gusto. Yeah. I see. Pero all good naman. Tapos meron akong na ano if I'm not mistaken, nag-perform rin kayo sa 70s Bistro noong August 24 of 2019. Tapos TNG. Yeah. Nag-perform kayo sa 70s Bistro. Tapos parang hindi maganda yung crowd noon. Parang makabastos yung crowd yun. Kamusta yung parang experience noon? Ng whole event? Nakakatuwa siya kasi, alam mo yun, nagkaroon kami ng opportunity ba para mag-speak up. Alam mo yun, para mag-voice out kung sa ano yung nafe-feel namin nung time na yun. Alam mo yun. Pero hindi naman siya, parang hindi naman kami galit. Hindi personally Oo. kasi Hindi lang para sa TNG. Oo. group Hindi of- lang para sa ano isang siya, genre, para sa lahat siya. parang group of elderly people yun. Feeling namin talaga, hindi naman talaga makaka-relate. Parang mga Mismo, Mario. feeling ko, parang mga galing office lang, nag-inuman sa 70s, naabutan kami, tumutiks, tumatawa sila, pinapahinto kami and shit. Alam mo yun, pero kumbaga, hindi naman namin sinita, pero ayun nga, nagsalita lang din ako doon na, alam mo yun, hindi mo pwedeng tawanan yung isang bagay na di mo na maalam kung paano na po. Kasi di ba, kahit ako, kung kahit gawin ko sa iba yun, mali eh. Ayun lang naman. Galing ha, alam mo yun ha? Research ka. Yeah. Tapos parang, I feel like I want to wrap this up with 3 questions. The first question is, nakita ko kasi sa mga pictures niyo, meron isang iconic na painting na nakikita ko, yung parang nakahubad na babae, tapos parang blonde na girl. I don't know if it's from your house or somewhere, pero nakikita ko sa mga pictures niyo eh. Yung sa shop. Yung sa shop. Yeah. So ano yung parang storya ng picture na yun? Wala. Ano na siya eh. Like nabili ko sa inyo, display ko sa 65. Display dati yun sa shop eh. Gawa siya ng friend ko eh. Pero ang pinakamagandang story siguro kung about sa mga painting is yung mga ginagawa ng mga nagla-live art sa amin. Shoutout kala Manuel Gomez, Clotela, Bayawak, Elephant, si George, sa dami, sila Mia. So yun, yung mga nagla-live art din sa set namin na yung mga painting nila sobrang memorable din kasi nga on the spot nila ginagawa. Kung ano ma-feel nila, yung i-drawing nila. So yun. Parang regarding Si Frank. Yeah. Nagusto ko rin dun kasi parang it made me think na parang siguro namangha si Dave sa'yo yun eh, Dave of Walk Trip eh. Kaya ang ginagawa niya, yung live na art na yun, nilalagay niya mismo sa performance niya eh. And like parang nakikita ko yung parang influence, parang ang gangas nito ah. Parang it's all connected in one ah. Yan siya eh, nakaka-curious din na ano pa interpretation na isang artist sa music na. So, lang siya nagsimula. Yeah. Tapos siguro, I'll wrap this up with 2 questions. The first one is, pag meron kayong, sa lahat ng mga mainstream na OPM artists, kung meron kayo pwedeng i-delete na isa sa buong existence, ano ba yun? I-delete? Oo. Harsh yan ah. Pero ganun. Delete man, baka pwede. Ano na lang, gusto namin mga collab na mainstream na lang siguro. Kasi kung i-delete, parang di namin kaya, baka Wala tayo mag-delete na. Isang out effort lang kami. Pero siguro kung may gusto kung may mga collab na nasa mainstream talaga, sino gusto natin? Siguro gusto ko mag-featuring sa kanta namin si Kuya Steve. Steve, pwede rin si Steve. Oo. Okay, mas mainstream pa. Parang Regine Velasquez, no? Sa Okay, Alcacid. Ogie Alcacid, no? Ako, magdi-delete pala ako. Buong na loob ko ako nakasapo. Di-delete ko yung Pletora, men. Yeah! Hanggang ngayon, men, hanggang ngayon, yung drummer nila, wala pa rin drum throne sa video to. Oo, Million views yung video nun, men. Kakainis yung bata. Di-delete ni JB, ah. Yeah. Ako, sige, Pletora. Di-delete ko kayo, men. I agree, tama siya. Pletora, fuck you. Alright, so ito ang last na question ko. Pag pwede kayo magpili sa dalawa, anong pipiliin nyo? Billy son or have a B daughter? Ano yung una? Billy son or have a B daughter? Basically, anak na lalaki na Billy enjoyer, tapos yung pangalawa, anak na babae na enjoyer sa have a B. Anong pipiliin nyo sa dalawa, if ever? Let's go trip Bini tsaka si Heb, eh. Wala, kailangan mo pumili ng isa lang. I-vote mo na lang. Siguro Heb Abby, the daughter. Total, may anak akong babae. So, Oh, I see. Yeah. Kayo? Ako, wala akong masabi kasi parehas kong di pinapakinggan. Kaya, ayun. Baka sabihin na lang, ganda ng baseline ng Yeah.
Ikaw naman. Bini din ako na naka-maskara. Yung Jabberwockies Yeah. na. Ah, Bini, Bini-san. kahit pa paano yung wife ko dahil yung K-pop. Oh. K-popers. Yeah! Si Egg lang pala. Hi, Jax! Si Jax. Jax Big City. Jack's Mag City, may sa K-popers. hip-hop yan. Yeah, ikaw naman. Tobero Uncle. Pero, uncle. Okay, anyway, it was nice meeting you guys. Thank you. I really Anong pangalan niya? Sorry. Angelo. Angelo. Yeah, Angelo. Yeah, Nice nice meeting you. Nice Thank you meeting for you. the invite. Anyways, Brother, so, Nemo. yeah. Thank you. Thanks, Yeah. Anyways, let's wrap this up. This is Angelo from Yaps Noise. One last time, TNG. Check them out. Wherever, kahit anong mga streaming platforms dyan, Spotify, SoundCloud, wherever. Meron din silang Bandcamp, gusto nyo rin tignan. Anyway, that's all. Signing off. Thank you, man.